Kumusta mga brad? Simula nga po nung naglabas si Honda ng Honda EDV150 at maganda ang naging feedback nito sa mga tao. Naging opportunity ito sa mga Chinese manufacturer para gumawa din ng kanilang sariling bersyon. Well, hindi naman na din bago yung mga maxi scooter na motor. Pero kasi pag sinabi mo ng adventure scooter, talagang kakaiba yung vibe niya. Isipin mo yun isang scooter na pwede sa highway at pwede rin sa off-road. Kakaiba talaga. Isipin mo yun isang motorsiklong hindi lang pang syudad, pang bundok pa. Pero sabi ni Rusi, basic. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, isa nga po sa masabi nating pinaka naging mabentang motor ni Honda, EDV150 yan. Kahit marami nga po nagsasabing napakamahal niya, pumatok pa rin ito sa mga tao. Aminin man natin o hindi, napakadaming tao ang gustong magkaroon ng Honda EDV150, kaso walang pambili. Kaso hindi nila afford. Kaso kamote yung ahente, ang taas ng patong. Pero syempre ang pinaka main reason talaga doon, may kamahalan nga naman talaga siya. Kumbaga hindi siya pang practical. Kaya sabay-sabay na lang tayo magsabi ng sana all. At makalipas naman po ang ilang panahon, hala lagot, andyan na yung mga Chinese manufacturer. Yan nga po ang isang rason kung bakit nila kinokopya yung mga kilalang brand. Kasi yung target buyer nila, yung mga taong hindi afford yung mga nasabing motor. Kumbaga gagawa sila ng motor na kamukhang kamukha doon sa nasabing motor na branded at ibebenta nila sa murang halaga. Edi wow. At yun na nga po ang nangyari. Napakadami pong mga motor ngayon na may kamukhang branded pero mas mura. Honda Click, ang daming mga kamukha niyan. Pero yung mga kamukha niya ang mumura. Yamaha Aerox, may kamukha din yan. At yung kamukha niya, mura din. Yamaha NMAX, ang dami din kamukha niyan. At mura din. Kaso lang may kakilala ako na bumili ng ganon hanggang ngayon, nagmumura pa din. Hindi ko alam kung ano nangyari dun sa kanya. At noong 2001 nga po, may isang Chinese manufacturer na naglabas ng kanilang sariling version ng adventure scooter. At ito nga po ang XDV300i na gawa ng Longia. Sa unang tingin mapapasabi ka kagad ng damn. Kasi nga napaka-pogi niya. Kung ating nga pong titignan, para siyang pinaghalong Honda EDV150 at Honda XEDV750. At hindi lang po siya basta pogi lang. Kasi napakalupit din po ng kanyang specs at mga features. Kumbaga all in na talaga ang motor na ito. At noong mga panahon nga po na nilabas siya sa bansang China, ang tanong agad ng ilan nating mga kababayan, kailan din ba kaya ilalabas sa Pilipinas? Syempre hindi natin alam yon. Ang alam ko nilabas na siya sa bansang Malaysia. Yes po, nilabas na po siya sa bansang Malaysia bilang CW Moto XDV250i. Marami nga po ang nagsabi doon na talagang ang pogi niya. Kumbaga sumasabay daw siya doon sa mga top brand. At oo nga pala nilabas nila ito sa dalawang variant, ang WMoto XDV250i Standard at ang WMoto XDV250i Project X. Ang pinagkaiba po ng Project X, naka-tubeless rim type yung kanyang gulong. Mas mahaba yung kanyang windshield at meron po siyang mga box sa likod. In short, naka-touring setup po siya. At dahil dyan, pag-usapan na po natin kung ano nga ba meron sa kanya at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang XDV250i na mayroong 244 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Ang kanyang operation ratio 11.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 24.8 horsepower at 8,750 RPM, 23 Nm of torque at 6,750 RPM. At ayon nga po sa mga Malaysian na nag-top speed sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 145 km/h. Pero kapag dinala yan sa Pilipinas, panigurado aabot ng 170 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magarga ng 13.5 liters fuel tank capacity. Unfortunately, wala po tayong idea sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/13 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Parehas po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at naka-disc brake din po sa likuran. At ang malupit pa dito, ito po ay naka-dual channel ABS. Ang kanyang seat height ay may taas sa 800mm at 160mm naman ang kanyang ground clearance. At mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At naka full digital naman ang kanyang instrument panel. Katulad nga po sa Honda EDV, napakapogi din po ng kanyang naked handlebar. Ang kanyang windshield adjustable din. At isa nga po sa nagpa-unique sa motor na ito, yung kanya pong mga switch ay meron pong backlight na astig nga pong tignan. At hindi nga po katulad sa ibang motor na naglalagay pa ng mga auxiliary light. Dito nga po sa XDV250
ay meron na po siyang auxiliary light na nakapwesto nga po sa may ilalim. At katulad nga din po sa ibang mga adventure bike, ang motor na ito ay naka-smart key system na rin. So pa-remote ka na lang din. At hindi rin po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Para kahit saan ka magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Syempre alam nyo na, manonood ka pa ng Cornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng pangmalakasang upside down fork. At sa likod naman, ito po ay gumagamit ng KYB dual shock absorber. Na ayon nga po sa mga tao nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon, at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang wala po siyang sabitan ng undox. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, pero kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At ang presyo nga po sa motor na ito, yung standard ay nagkakahalaga ng 18,888 Malaysian Ringgit, na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 239,000 pesos. At yung Project X naman ay nagkakahalaga ng 21,888 Malaysian Ringgit, na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 277,000 pesos. Pero syempre yan lang naman po ay presyo sa bansang Malaysia. Kung sakaling ilabas yan sa Pilipinas, panigurado mag-iiba din ang presyo niyan. At dahil nga po nirebrand rin ito ni Keyway na tropa ni Binelli, abangan na lang natin kung ilalabas ba nila dito this year. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari na shoutout. At alam nyo na kung sino yun. So shout nga pala kay Loren Lolong. Shout kay John Del Felix. Shout kay Restless Trident. Shout kay John Vincent Paes at pati na rin sa anak niyang si Janine. Shout kay Enzo at David. Shout kay Rambo Imnase. Shout kay Mark Christian Calderon. Shout kay Miljan Campanilla. Shout kay Liam Axel Galolo. Shoutout kay Wilbert Tahodar at pati na rin sa kanyang future wife na si Erica May. Shoutout kay Minard Arquintillo YT. Shoutout kay Eduardo Wamok. Shoutout kay Henry Sol. Shoutout sa Team Palengke Riders Club. Shoutout kay Bonnie Pagsugiron. Shoutout kay Jefferson de la Peña. Shoutout kay John Albert Bunyol at pati na rin sa kanyang asawa na si Mary Grace at sa kanilang mga kasama dyan sa Golden Harvest Farm. Shoutout kay Randy Agustino. Shoutout kay Junjun Moto. Shoutout kay Yats Online. Shoutout kay Alan Diaz. Shoutout kay Hokogan at pati na rin sa kanyang asawa na si Kenneth Jane Arcadio. So hanggang dito na lang muna mga brad at muli ride safe, stay at home at stay safe at syempre, stay alive, okay bye.